Pregnant, 2 months to be precise. Marley still find it hard to accept even after her appointment to an OB-GYN. Hindi ito kasama sa napag-usapan nila. Alam niyang sa oras na malaman ni Darren ito, ay tatapusin nito kung anumang meron sila. Darren Montefalco is a married man for half a decades. Anak siya ng kilalang businessman na si Darius Montefalco. At siya ngayon ang namamalakad ng kumpanya nila. Nakilala niya si Darren sa founding anniversary ng kumpanya nito. She's with Martin Ferrer, a middle-aged man who she met in the bar where she works as a waitress. He offered her a sum of money to be his date. Marley doubted him at first. Alam niyang maiba itong pakay. He was too old to be his father, but his age defied his looks. He looked younger and ruggedly handsome. Maraming magkakandara pa para dito. But in the end, Marley accepted the offer. She need the money, and the man looks harmless compared to the group of pervert in the bar who stared at her chest and groped her ass many times. She was dressed in a red fitting gown, courtesy of the man itself. The night passed, and she felt exactly as if she came from the same world. Everything went well, not until the man of the night came out and offered a speech. Darren Montefalco stood with power and pride. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maialis ang tingin dito. They came close nang kausapin ito ni Martin. For a second, her heart stopped to beat. Pero alam niyang nagsasayang lang siya ng oras kung inaakala niyang tatapunan siya nito kahit konting atensyon. Lalo na nang nakita sa malapitan ang asawa nito. Savannah is beautiful and sexy, unlike her curvy body. The night ended, and Martin and her parted with him, promising her to contact her again if he need a woman in her arms. He paid her the money he promised, and for a second Marley felt relief, seeing the heap of money. It will help her in many ways. Nag-offer itong ihatid siya, pero tinanggihan ito ni Marley. Marley valued her security more than anything else. Hanggat sa maaari ay gusto niyang walang makaalam kung saan siya nakatira, kahit pa magaan ang loob niya sa tao. She walked with a short distance before stopping and wait a taxi. Napakunot-noo siya ng may humintong itim na sasakyan sa harap niya. Tinted ang salamin kaya hindi niya makita kung sino ang nasa harap. Tumabi siya at naghintay ulit ng taxi. Pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ay lumabas ang isang unipormadong lalaki. He was invited by Darren on his room, and it doesn't need a genius to know what he wants. With all the attraction she felt for him tonight, Marley easily accepted the offer. She set aside the guilt, knowing Darren is a married man. She did not come after him. He did. And it's just one night. What worse could happen? They spent the night tangled in sheets, and it should end that way. Pero ang dapat isang gabi ay nagtagal ng tumagal, hanggang umabot ng mahigit 1 taon. Alam ni Marley ang tagong relasyon nila ay magtatapos, pero hindi niya inaakalang sa ganitong rason. Darren wanted a child, but he made sure that it will came from his wife and not some lowly life mistress he was able to keep for more than a year. Isang malamig na hangin ang umihip at napilitan si Marley na tumayo mula sa pagkakaupo sa sementadong bench ng park na hindi kalayuan sa hotel na tinutuluyan niya ngayon. After that night ay hindi na bumalik si Marley sa pinagtatrabahuan dahil binigyan siya ng offer ni Darren na hindi niya mahihindian. He bought a room in one of his family's hotel and named after her at may allowance din siyang natatanggap mula dito. A life she never expected to have, and now it will come to end. But most of all, Darren gave her the sense of security of never felt for a long time. Pagkapasok niya sa kwartong pagmamay-ari, ay nagulat siya nang makita si Darren. Nakatalikod ito mula sa kanya at nakatanaw sa mga gusaling kita mula sa floor to ceiling window. His jacket were missing and his shirt sleeve rolled up. Alam niya na ba? Biglang kinabahan si Marley kung bakit nandito ngayon si Darren. Sa susunod na araw pa ito babalik mula sa Japan. Gustuhin niya mang maging masaya dahil nandito ito ay hindi niya magawa. Darren? Her voice almost sounded like a whisper, pero alam niyang narinig ito ni Darren. Saan ka nagpunta? Mahina at kalmado ang boses nito,
Pero kilala ni Marley si Darren at alam niyang kabaliktaran ng kalmadong boses ang nararamdaman nito. Nagpunta ako sa mall. Sagot niya na hindi malayo sa katotohanan. After visiting the doctor for confirmation, ay pumunta siya sa mall at naglakad-lakad. She wanted the information to totally sunk in. Umikot si Darren upang harapin si Marley. Nakita ni Marley ang galit sa mga mata nito, dahilan upang mapaatras siya. Sa loob ng mahigit 1 taon, ay hindi niya pa nakita si Darren na nagalit. Bad mood, oo, pero iba ang Darren na nakikita niya ngayon. At this time of night, kanina ka pang umaga umalis, sabi ni Rolly. Pero ngayon ka lang nakabalik. Not to mention you ran from him. Rolly is his driver, pero kung minsan ay kay Marley ito nakaserbisyo, sa ibang araw ay wala siyang problema na kasama si Rolly. Pero ngayong araw ay hindi niya magawang bumisita sa doktor na kasama ito at umasang hindi malalaman ni Darren. Nagawa niyang tumakas dito, pero hindi inaasahan ni Marley na magsusumbong kaagad ito kay Darren. Alam ni Marley na nasa kay Darren ang loyalty nito at may tiwala din si Darren sa lalaki. Tanging si Rolly lamang ang nakakaalam sa lihim nilang relasyon ni Darren. What? Loss of words? Gusto mong ako mismo ang sumagot sa tanong ko? Naglakad ito palapit sa kanya at huminto na ilang dangkal lang ang layo nilang dalawa. Alam niyang malalaman kaagad ni Darren, pero hindi tuluyang nagsisink in sa utak niya na buntis siya. Hindi pa siya handang harapin ito, but she can't escape the inevitable. Napapikit si Marley bago tinignan ulit ito. She had no choice but to tell him. Hindi ko alam, Darren, maniwala ka. Hindi ko sinadya. Hindi natapos ni Marley ang sasabihin nang pakiramdam niya ay may bigig sa kanyang lalamunan. Tell me, Marley, who's the other guy? He growled. Hindi ko, anong ibig mong sabihin? Napakunot noong napatingin siya kay Darren. Oh, for God's sake, stop lying, Marley, and tell me the truth. Tinignan niya si Darren na nanginginig sa galit. Nakatiimbagang ito at nakakuyom ang kamay sa magkabilang gilid. His eyes turned colder if it was possible. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, Darren. May kinuha ito sa breast pocket niya at itapon. Hindi lang nag-abala si Marley na hulihin ang papel na itinapon nito muli dahil hindi niya naman mahuhuli ito. Bumagsak ito malapit sa paa niya. Hindi niya kailangang tignan ito ng malapitan upang malalaman kung ano ang laman ng larawan. It was Marley and her ex-boyfriend Jared kissing. Nakaupo siya sa mga hita nito. It was one of the things she hated the most. When Jared and his friend stayed on his house and drank till they passed out, she remembered the smell of cigarette and beer, pero hindi niya maisip kung bakit nagkaroon ng litrato nila si Darren, and that picture was dated years ago at hindi niya pa kilala si Darren. Familiar, isn't it? Darren, that's my ex. Matagal ang kuha na yan at hindi pa kita kilala. She tried to reason out. Ex, he scoffed. I didn't know a slut like you had a boyfriend o katulad ko lang din siya. Pagkatapos mong pagkaperahan, ay hahanap ka na naman ng bagong target mo. Yung mas mayaman at kayang ibigay lahat ng gusto mo. Napapikit si Marley sa mga masasakit na salita na binitiwan ni Darren. Pero napalitan kaagad ito ng galit nang maintindihan ang sinasabi nito. Why are you acting as if I'm the one who put you in this situation? I didn't come after you, Darren. We made two. We fucked. But after that, I wanted to left your room. In case you've forgotten, ikaw ang nag-offer sa akin na maging kabit mo. Yes, Marley. I bet you use your body to get everything you want. Tell me, Marley, how many men had touched your body? How many men you fucked for it to be enough? He yelled. And this is the first time she's seen him this animated. He does smile but he never laugh or relax. He seems guarded every time he's with her. Malakas na sampal ang ibinigay ni Marley kay Darren. Marley always prided herself as a calm and reasonable person. But Darren's remarks hit a nerve. Pinilit niyang itanim sa pinakamalalim na bahagi ng utak niya ang katangahang ginawa niya noon. It was a sign of stupidity. She's young, but she can't excuse her actions. She only did it once. Iba ang naging sitwasyon nila ni Darren. It was a plain attraction and nothing more. Ito ang nagbigay sa kanya ng bahay at pera na hindi naman niya hiningi. But she knew her reason would fall into deaf ear, cause Darren already think the worst of her.
Marami, Darren. Isa ka lang sa kanila na hindi kayang ibigay ang pangangailangan ko. She lied. Nakita ni Marley kung paano nag-iba ang itsura ni Darren sa mga sinabi niya. Nagulat na lang siya nang bigla siyang hilain ni Darren at isandal sa malamig na pader. Hinawakan nito ang kamay ni Marley sa itaas ng ulo niya. Tinitigan siya ni Darren at kita ni Marley ang galit sa mga mata nito. F you, Marley. Akala mo ba gaya ako ng iba? You can't play games against me, Marley. You're nothing but a bitch in a war. You think you can fuck another man without me knowing it? He whispered in her ear. Sinabi ko na sa'yong ex ko siya. I said stop lying, Marley. Naramdaman niya ang unti-unting paghigpit ng hawak ni Darren. His way of holding her is not meant of immobilizing her, but intended to hurt her. Nang malaman iyon ni Marley ay pilit siyang kumawala kay Darren. He pinned her again on the wall. Binitiwan nito ang isang kamay niya, pero lumipat naman ang kamay ni Darren sa leeg niya. Otomatikong nanginig ang katawan ni Marley. Halo-halong alaala ang nagsilabasan sa utak niya at inaitulak niya si Darren. She's not big or strong but Darren was caught off guard, kaya siya nabitawan nito. She take a shallow breath to calm herself, pero hindi niya magawang kalmahin ang sarili. Darren made a statement this one. And that's the last straw. I wish I never met you, Darren. I hate you. And I hope our path will never cross again, sabi niya sa nanginginig na boses. Mabilis na nilisan ni Marley ang kwarto at lumabas na tanging suot lang ang dala. Lahat ng damit at alahas niya ay bigay ni Darren sa kanya. Wala siyang pagmamay-ari sa loob ng kwarto na iyon, maliban sa mga damit na hindi niya na pagkakaabalahan pang balikan. Ayaw na niyang makita si Darren. Inaamin niya muntikan na niyang maamin kay Darren na buntis siya. Pero nagpasalamat siya kung ano man ang pumigil sa kanya. Hindi niya kayang matali pa dito. Matapos ang masasakit na sinabi nito sa kanya. Inaamin niya totoo yung iba sa mga sinabi nito. She came after a man for money and she used her body once. Pero kung bibigyan man siya ng pagkakataon para itama iyon, ay hindi niya gagawin. She will die in the streets without a shelter and foods, and Jared provided it for her. Only it costs more than she think. She paid it with her body and soul. She's living in a hollow life before she met Darren, and fallen in love with him. She felt complete once again only to be left broken, and she can't fault Darren. She's stupidly fall in love to a married man. Chapter 2. Darren read the draft of the proposal only to feel irritated once again. He slammed the draft on the table and gave up reading it. Alam niyang walang problema sa ginawa niyang proposal. He even consented his father. Pero hindi siya mapalagay dahil alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kumpanya niya. But Alexander Aragon is a difficult man at hindi niya alam ang gagawin para makuha ang perma nito. Isang katok sa pinto ang kumuha sa atensyon niya. Napabuntong hininga siya at pinakalma ang sarili. Ayaw niyang kausapin kung sino mang nasa likod ng pinto na galit. And he wasn't like this. He's always in control with his emotions. Come in, he said after calming himself. Bumukas ang pinto at pumasok ang sekretary niya na halatang di sigurado kung tama ba ang ginawa niyang pang-iistorbo. Pero may tiwala si Darren kay Cherry. Kahit ilang buwan pa lang itong sekretary niya, he made sure na naiintindihan nito ang ayaw at gusto niya, and so far ay ginawa ito ni Cherry until now. Spill it out, Cherry, he said. Sir, may Dr. Luna Javier po sa kabilang linya at gusto niya daw po kayong makausap. Napakunot ang noo niya. Wala akong kilalang Dr. Luna Javier at hindi rin pamilyar ang pangalan niya. Alam mo ba kung bakit siya napatawag? Sir, tungkol daw po kay Miss Marley Franco, kailangan daw niya po kayong makausap. Who again? Tanong ni Darren. Gusto niyang masiguro na hindi lang siya pinaglalaruan ng pandinig niya. Marley Franco po. Hindi sigurado nitong sagot. Nagulat si Darren nang marinig ang pangalan ng babae. 16 weeks had been passed and he thought he forgotten about that name. The woman with a gray eyes and a soft bow lips. The one he thought was sweet and innocent yet a conniving liar. Napasandal siya at matamang tinignan ang sekretary. What about her? Gusto niya daw po kayong makausap. Hindi niya po sinabi sa telepono ang dahilan.
Darren wanted to ignore the call and pretended that her name wasn't brought up again. Pero may isang bahagi ng sarili niya na gustong marinig ang sasabihin ng doktor tungkol kay Marley. At yon ang nagtulak sa kanya na kausapin ito. Isang mahinhin na boses ang nagpakilala sa kanya. Mr. Montefalco, thank you for accepting my call. What can I do for you, Dr. Javier? Nakinig lamang si Darren sa sinasabi ng doktor at paminsan-minsan ay sumasagot. Pero sa mga oras na iyon ay gusto niyang magalit ni Darren o kaya ibato ang kahit anong bagay na mahawakan niya. He was furious. How dare she? Kung okay lang sa iyo ay gusto naming malaman agad ang sagot mo. Of course, I will be there. Sagot niya na pinilit pinakalma ang boses. Ilang minuto lang ay nagpaalam na ang doktor. Pero nanatili pa rin sa mga nakakuyom na kamay ni Darren sa telepono. He's still processing the information the doctor told him. Pregnant? Tumayo siya at sinuklay ang daliri sa buhok. Naging maingat siya. Naging maingat sila. Hindi siya naniniwala na siya ang ama ng ipinagbubuntis nito. Hindi niya alam ang hangganan ng pagsisinungaling nito. Marley's lies knows no bound. Then the reason of the doctor to call him crosses his mind. As much as she hated the woman, he can't stand to let her on the hospital. He only need to promise to take care of her, of course. He can lie about it and leave her after she will be discharged. Or he can order Rolly. Either will work, but he found himself walking towards his secretary's desk. Sir? Ilang sandali muna ang lumipas bago nabuo ang desisyon sa isip ni Darren. Clear all my schedules for today. Sir, paano po yung dinner date niyo ni Ma'am Savannah? Darren silently cursed. Muntikan na niyang makalimutan ang date nila ng asawa. It's not good that his father-in-law are already watching him. Pero sa oras na malaman nito ang pangangaliwa niya, it will be a big disaster. Hindi niya pa kayang kalabanin ang matandang Herrera. Dante Herrera is the only reason that his family's company is still standing. Pero sa oras na tanggalin nito ang investment, they will end up in a bankruptcy for just days, kahit pa malaki na ang kinita nito sa loob ng 5 taon. Dante has the connection he never had. Alexander Aragon is his last resort. It's okay, I will call her. Okay po, yun lang po ba? Yes. Tinalikuran ni Darren ang sekretarya at pumasok sa elevator na pribado para sa kanya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang asawa. Hello, Darren. Ang malambing na boses ng asawa niya ang sumagot. Hello, Savannah. Napatawag ka, may problema ba? Yes, about the dinner tonight. Can we reschedule it? I need something to do out of town. Alam ni Darren na hindi niya dapat bigyan ng dahilan para magduda ang asawa sa kanya. He already canceled their date last week. At today, he canceled it again. But he need to settle this thing or it will affect him in the future. Of course, I know how important the company to you. I'm sorry, Sav. I promise next time there will be no unexpected business trip. He cringed at his word. Okay, I love you, Darren. I love you too. Bye, Savannah. Mahigit 1 oras ang itinagal ng biyahe bago narating ni Darren ang address na ibinigay ng doktora. Darren stepped inside of a small community hospital and was welcomed by a petite woman probably on her late 20s. So young to be on her profession. Nakangiti ito habang nakalahad ang kamay. I'm Dr. Luna Javier, Marley's OB. I'm Darren Montefalco. Of course, no other than. Guess, you know me already, considering you able to contact me. Not to mention on my company's number. Alam lang namin ang pangalan at contact number mo dahil ikaw ang nakalista sa ICE form ni Marley. But anyway, tara at doon na tayo mag-usap sa kwarto ni Marley. Mukhang napansin nito ang hindi pagiging komportable ni Darren sa mga mata ng ibang tao. With his black business suit, he looked overdressed in the small community hospital. Hindi ganon kalayo ang nilakad nila bago marating ang kwarto ni Marley. Pumasok sila at unang nakuha ng pansin kay Darren ay ang babaeng nakahiga at mahimbing na natutulog. Kailangan pang lumapit ni Darren para lang makilala ang babae. Napamura si Darren sa nakita. This is not the Marley he remembered. The woman sleeping is thin and white as a sheet. The sharpness of her cheekbones can cut through her hair, and dark circles under her eyes. What the heck happened to her?
She's not on a crash diet, isn't she? No, but her job is pretty demanding. Job? Buntis siya, ba't kailangan niyang magtrabaho? Galit na tanong niya. Sa halip na sumagot ay tinignan lang siya ng doktor. Nang maintindihan niya ang nag-aakusang tingin nito, ay mahina siyang napamura. Hindi ko alam na buntis siya. O kung ako nga ang ama ng dinadala niya, dugtong niya sa isipan. Pero sa halip na isatinig ay sinarinig na lang niya ayon. Nagkibit balikat lang ito. Nainis si Darren sa ginawa nito. Alam niyang hindi ito naniniwala sa sinabi niya at kung anuman ang basehan nito ay hindi niya alam. Kinuha ng doktora ang clipboard na nakalagay sa mesa, katabi ng kama kung saan nakahiga si Marley. Tinignan niya ito bago tumingin ulit kay Darren. You see, this is not the first time she been admitted. Dehydration, fatigue, low blood pressure, and weight loss, name it. Dahil sa mas maselan ang kalagayan niya, ay maaari siyang makunan. Kaya naging istrikto ako sa kanya. Makakalabas lamang siya sa ospital kapag may taong mag-aalaga sa kanya. It was against her decision to call you, but that's the only way. I will let her go. Does she know I'm here? Umiling ang doktora. She was against at it. Your name was on ICE and we treat her situation as serious as emergency. We can't afford to let her pass out again, because if that happened, it will cost her child this time. Napatango si Darren dahil hindi wala siyang maisagot. He hated Marley but he can't bear to lose the child because of that hatred. Is it normal for her to sleep all day? Tanong niya nang mabanggit ng doktora na kalahating araw na itong natutulog. Yes, of course. Yes, of course. Looks like exhaustion is finally taking toll on her body. When will you discharge her? Later, kapag stable na rin ang vital signs niya, ay hayaan na namin siyang makalabas. Of course, with the condition of you taking care of her. Matapos tignan ang bills ng pagpatak ng IV fluids ni Marley, ay nagpaalam na ang doktor at may ibang pasyente pa itong titignan. Inikot ni Darren ang paningin sa loob ng kwarto ni Marley. Hindi ito ganon kalaki, pero nagpapasalamat siya at nasa pribadong kwarto si Marley. Naupo siya sa mumurahing couch ng hospital at tinignan ang nakahigang babae. Pinikit niya ang mata at minasahe ang sentido. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang pagbubuntis ni Marley, kung sa kanya man ito o sa ibang lalaki. Pinikit niya ang mga mata upang sandali hayaan mag-sink in sa utak niya ang mga pangyayari. Minulat ni Darren ang mga mata dahil sa mahinang pagtawag sa pangalan niya. Napakunot ang noo niya nang makitang nakatayo sa harap niya ang doktor. What? It was sharper than he intended to, pero bago pa man siya makahingi ng paumanhin, ay pinigilan siya ng doktora. Nakatulog ka sa upuan, medyo hindi komportable ang posisyon mo, at maaari kang magising na may stiff neck kaya naman ginising na kita. Hindi makapaniwala si Darren sa narinig. Pinikit niya lang sandali ang mga mata at nakatulog na agad siya. Napailing siya. Imposible. Pero nang tignan niya ang oras sa relong pambisig, ay kalahating oras na ang lumipas. Napabuntong hininga siya. He must be tired more than he willing to admit. Anong ginagawa niya dito? The voice was hoarse and low. Sabay silang napatingin ng doktora sa pinagmulan ng boses. Marley now is wide awake. Nakatingin ito kay Darren, and Darren hoping to find guilt in her eyes for lying to him. Pero wala siyang nakita. Sa halip maliban sa galit sa mga mata nito. Her hand clutched the sheets, as if trying to protect herself from him. Napataas ang isang kilay ni Darren. Well, you failed to mention that you're pregnant. Well, I'm pregnant, Darren. Now you can go. Napataas ang isang kilay ni Darren. Don't get smart on me, Marley. Napabuntong hininga ito at pinikit panandalian ang mga mata bago tumingin ulit sa kanya. Once again, he find her vulnerable and fragile. Marahil dahil totoo ito ngayon. But he won't fall in the same loop once again. He will help her, pero hindi siya maniniwalang anak niya ang dinadala nito. Bakit nandito ka, Darren? Hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ko. Darren should feel great. He wanted a confirmation, and Marley gave it to him. Pero hindi niya magawang gumaan ng pakiramdam niya. There's something in Marley's eyes that telling him that there is something more. Then you shouldn't have put my name in your ICE. That was for another reason. At pwede mong sabihin na wala kang kaugnayan sa akin, at alam kong walang pumipilit sa'yo na puntahan ako dito. I wanted to know, Marley. Sinabi ko na,
Now get out and I hope we will never meet again. Saad nito sabay turo sa direksyon ng pinto. Darren surprised by Marley's attitude. During the span of their affair, the woman seems quiet and submissive, but a perfect seductress. Quite the contrary of Marley now. Not so fast, darling, and I can promise you that we will never meet again. After all, you will be living under my watch. He said the words before he can understand what he was saying. What are you doing, Darren? Ba't hindi mo na lang ako babayaan? At ano na lang ang sasabihin ng asawa mo? Darren gritted his teeth. Wala siyang planong pag-usapan ang buhay niya sa harap ng ibang tao, lalong-lalo na ang relasyon niya kay Marley. Kinalma ni Darren ang sarili bago nagsalita uli. We'll cross the bridge when we get there. Now please keep quiet now and let them do the work. I want to leave this place right now, Darren said, referring to the doctor and nurse standing silently. No! Chapter 3. Nagulat ito sa sagot ni Marley. Marahil ay inaasahan ni Darren na susunod si Marley sa utos niya. Marley, the conditions were already given. Unless gusto mo pang manatili dito, then hindi kita pipigilan. Sabat ng doktora na kanina lang ay tahimik na nakikinig sa palitan ng mga salita ni Marley at Darren. Sabi ko, okay na ako. Ba't mo pa siya tinawagan? Medyo nahihirapan si Marley sa pagsasalita dahil sa panunuyo ng lalamunan. Pero hindi siya mananatiling tahimik at hayaan ang dalawa magdesisyon para sa kanya. Kami ang espesyalista, Marley. At kapag sinabi namin na kailangan mo munang umabsent sa trabaho at magpahinga, dapat ay gawin mo. May halong inis ang boses nito. Marley rolled her eyes at her. She only managed to do that because they are friends. Kaya kong gawin yun, pero sa pamamaraan ko, hindi ako titira sa kanya. You don't need to. Kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap niya, ay wala na ako ron. Basta't ang mahalaga ay maalagaan ka. May konting ngiti na naglalaro sa labi nito. Bumuka ang bibig ni Marley upang kontrahin ang sinabi ng kaibigan. Pero tinikom agad niya ito. Lalo lang haabang usapan at pagod pa siya. Which doesn't made sense at all considering she just woke up from a long hour of sleep. Now, let me check you once again so that I can clear you. Nandito na yung bill discharge paper and the bill. Inabot ni Marley ang bill at discharge paper, pero bago pa man niya ito mahawakan ay naunahan na siya ni Darren. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit niyang tanong sa lalaki. Do what you need to do with her, sabi ni Darren sa doktora. I'm gonna step outside and take care of the bill. Tinalikuran siya ni Darren, hindi nito pinansin ng pagtawag niya, na lalo lang ikinainis ni Marley. Marley, kalma ka lang. Kasasabi ko lang sa'yo na bawal kang ma-stress. The sight of him make me stress. At gusto mo akong tumiras sa kanya? Just take it slowly, Marley. I'm afraid the next time you pass out, it will be definitely affect the baby. Her friend's concern tug her hearts. Alam ni Marley na kapakanan niya lang ang iniisip nito. Natahimik si Marley nang maalala ang sanggol sa sinapupunan niya. Sa bawat desisyon na gagawin niya, ay hindi lang siya ang maapektuhan. Maaari siyang magmatigas kay Darren at akuin ang lahat ng responsibilidad. Pero hanggang saan? 6 na buwan na ang tiyan niya. Hindi niya pa makakayang maging waitress. At saan siya hahanap ng panibagong trabaho? She can't afford to be jobless. May ipon siya pero hindi niya magtatagal. Pagkatapos niyang manganak, mauubos iyon. Napabuntong hininga si Marley. Nahulog na ang loob niya sa batang nasa sinapupunan niya kahit hindi pa man ito lumalabas. At hindi niya kakayanin na mawala ito dahil sa katikasan ng ulo niya. He need Darren more than she was willing to admit. Pero hindi lang ang bata ang nagdadala ng takot sa kanya, kundi ang kadahilanang baka mahulog ulit siya kay Darren. She hated Darren more than she can remember. Kaya malabong mangyari iyon. Pero kung mauulit man ay hindi na niya kakayanin pa. Another heartache will break her. This time it will be beyond repair. Nabalik ang atensyon ni Marley niya kay Luna. Pwede ka nang magbihis at pagdating ni Darren ay makakalabas ka na. Tinanggal nito ang karayom sa pulusuhan ni Marley at inalalayan siyang tumayo. Napansin ni Marley ang nakatuping damit ng nakapatong sa upuan. Naglakad siya upang kunin ito at plano sa banyo na magbihis, pero pinigilan siya ng doktora. Don't get coy on me now, Marley. Nakita ko na lahat yan, kaya pwedeng dito ka na lang magbihis. Nakangiti nitong Saad.
Bakit naman ako magbibihis sa harapan mo? Para matulungan kita. Marley grunted and rolled her eyes. They share a flat for just a month bago ito umalis dahil ikinasal na ito sa high school sweetheart. It was just a small and simple wedding. Pero kita niya ang kasiyahan sa mata ng kaibigan. It was she wanted before reality slapped her on her face. Hindi lahat ng tao magiging maswerte sa pag-ibig, gaya ng kaibigan. At tanggap na ni Marley kung ano mang meron siya. Hinubad ni Marley ang hospital gown at tanging bra at panty lang ang suot niya. Sandali siyang napangiti nang makita ang umbok sa tiyan niya. Ilang buwan na lang ay magiging ina na siya. Hindi madali ang magbuntis at suportahan ng sarili, gaya ng inisip niya nang pumasok siya sa hospital. Pero kahit mahirap ay masaya siya at hindi niya pinagsisisihan na ipinagpatuloy niya ang pagbubuntis. Inabot niya ang maternity dress sa kamay ng kaibigan, pero bago pa man siya naisuot yun, ay biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Darren. Mabilis na itinakip ni Marley ang damit sa katawan, kahit na useless pa rin ang ginawa niya dahil konti lang ang natakpan. Marley, isuot mo na nga yung damit mo. Sinamaan ni Marley ng tingin ang kaibigan. Ano bang tinatakpan? Nakita na nga niya lahat yan. Nakagawa nga kayo ng bata, di ba? Marahang hinampas ni Marley ang braso ng kaibigan. Put your clothes on, Marley. The doctor was right. I already saw everything. His voice is cold. Fine. Tinanggal ni Marley ang takip at isinuot ang damit. Okay, I will go now. Just remember all my words. Especially you, Marley. Huwag mong kalimutang tumawag. Saad nito at niyakap siya bago lumabas at naiwan sila ni Darren. Kinuha ni Marley ang bag na may lamang iilang damit niya sa upuan. Let me. Inabot ni Darren ang bag na hawak niya, pero mabilis na inilayo ito ni Marley. Kaya ko na. Naglakad si Marley at nilagpasan ito. Natigil ang paghakbang niya nang hawakan siya ni Darren sa balikat at hiharap sa kanya. Let's get something straight, Marley. You will be living under my watch, so you will live under my terms. You... Just stop right there, Darren. Just stop right there. Marley raised her hands to emphasize her words. Pumayag ako sa gusto ng doktora. Dahil yun ang kondisyon para makalabas ako. Hindi sinabi doon na pamamahalaan mo ang buhay ko. Kung may choice ako, Darren, hindi ko pipiliing makita ka. Sa palagay mo ba? Matapos sa nalaman ko, hahayaan lang kita. Anak ko ang dinadala ko. Or maybe not. Not so long ago, Darren, pinagbintangan mo akong maibang lalaki maliban sa'yo. Hindi mo man lang ba naisip na siya ang ama at hindi ikaw? Natahimik ito at galit na nakatingin sa kanya. Hindi pinansin ni Marley ang galit ng lalaki at humakbang upang iwasan ito. Living under his watch might be a bad decision. Ngayong ng ilang oras pa lang silang nakikita ay nag-aaway na sila. What more kung nasa poder na siya nito? And worse, she know the attraction is still there. Just for her part though. Hindi ganon kalayo ang nilakad ni Marley upang makalabas ng hospital. Huminto siya at nag-abang ng taxi. Hindi pa man siya nakakaisang minuto sa kinatatayuan nang biglang may humilas sa kanya. Wala siyang mabuong salita dahil ang utak niya ay okupado kung paano sasabayan ang malalaking hakbang nito nang hindi nadatapa. Nang huminto ito ay habol ni Marley ang hininga, gayong hindi naman ganon kalayo ang nilakad nila. Nang medyo kumalma ay tinignan niya ng masama si Darren. Malamig din ang tinging ipinukol nito kay Marley. Lalo lang nainis si Marley dito. Are you out of your mind? Buntis ako, Darren, baka nakakalimutan mo. Paano kung nadapa ako? O may masamang nangyari sa dinadala ko? Napansin ni Marley ang pag-iba ng emosyon sa mukha nito. His face softened and worries written all over her face. He reached out for Marley, but Marley quickly sidestepped. Let's stop this game, Marley, and go with me. And what if I don't want? I will fight with you, Marley. Aminin mo man o hindi, alam kong anak ko ang dinadala mo. I can make it difficult for you. I will make sure that after the baby will born, you had no right for her or him. Gagamitin ko ang pera ko upang maging madumi ang reputasyon mo sa mata ng hukuman, sa mata ng ibang tao. You hadn't changed, Darren. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na lipitan ka ng gabing iyon. Money. What else could it be? Now get your ass inside of the car.
I want to leave this place sooner. Walang nagawa si Marley kundi sundin ang sinabi nito. Darren is a successful businessman at alam ni Marley na dahil ito sa galing nitong mangumbinsi. Hindi ganoon katagal ang biyahe bago narating nila ang pupuntahan. Napatingin siya sa labas at nakita niya ang dalawang palapag na bahay. Hindi alam ni Marie kung kanino ang bahay. But it was beautiful. At kahit pa man hindi pa siya nakakapasok, ay alam niyang magugustuhan niya ito. It has this feeling of being home, though she was not sure how it really feel. Forgotten that feeling a long time ago. Kaninong bahay to? Tanong niya nang makalabas sila sa kotse. Mine, of course. One look and Marley knows she will love living in that house. And then she realized something. She faced Darren and surprised to quote him staring at her. This is not your marital house, right? Tanong niya. Hindi siya sinagot. Imbes ay binigyan siya nito ng tingin nito na parang sinasabing, baliw ka ba? Binalik ni Marley ang tingin sa bahay. At doon lang niya napansin ang pagpipigil sa hininga. Hindi niya naisip na bakit nga naman dadalhin siya sa bahay nila ni Savannah. Itinago nga nila noon ang naging relasyon nila. So bakit niya gagawin ito ngayon? It would be a big disaster kapag nalaman ito ng asawa niya. And worse, she might urge Darren to take her child. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nung mga nakarang buwan ay natatakot siyang sabihin kay Darren ang pagbubuntis niya. The first reason, of course, is that Darren would never believe her. Darren, narito na pala kayo, iho. Lumabas mula sa kung saan. Ang ginang nasa tingin ni Marley ay nasa 60 na. Kulay puti na halos ang buhok nito at nakasuot ng duster. Sa tingin niya ay mabait ito kung pagbabasehan ang mukha nito at ang malapad na ngiti sa mga labi. Lumapit sila ni Darren dito at ipinakilala siya nito sa matanda. Manang Rosa, si Marley. Marley, si Manang Rosa, siya ang caretaker ng bahay. Ngumiti si Marley bago binati si Manang Rosa. O pumasok na kayo at naghanda na ako ng pagkain. Nakangiti nitong gayak. Hindi alam ni Marley kung sinabi ba ni Darren ang tungkol sa kanilang dalawa dahil alam ni Marley na hindi ito ngingiti sa kanya ng ganyan kapag nalaman nito ang pagtapatol niya sa lalaking may asawa. Alam ni Marley na hindi lang siya ang may kasalanan, pero hindi ito magsasalita ng masama sa amo. Tinignan ni Marley ang matanda at wala siyang nakitang galit o anumang negatibo mula dito o kaya ay marahil magaling itong magtago. Nawala ang gutom ni Marley at ang isiping sabay silang kakain ni Darren ay nagbibigay ng takot sa kanya. As much as she can, Marley wanted to avoid spending time with Darren. Huwag niyo po sanang masamain pero gusto ko po sanang magpahinga muna. Paalam ni Marley sa matanda pero hindi nakaligtas sa mga mata niya ang mga tinging ipinukol ni Darren sa kanya. Walang problema, iha, alam kong pagod ka, nakangiti nitong sagot. Sinamahan ni Darren si Marley sa kwarto. Nadaanan nila ang unang 2 kwarto. Pero hindi pa rin sila humihinto. Umikot pa sila ng isang beses bago huminto si Darren sa isang kwarto. Isang tingin pa lang alam na ni Marley na ito ang master's bedroom. Pero bakit? Umikot siya at hinarap si Darren. Hindi ako matutulog dito. Hindi siya nito pinansin at binuksan ang pinto. Pumasok si Darren at sumunod lamang si Marley. Namangha sa laki ng kwarto. Nadapo ang tingin niya sa malapad na kama. Sari-saring imahe ang naglalaro sa isip niya. Mga imaheng di niya dapat iniisip. Pero hindi niya maiwasan. Hindi niya mapigilan ang sarili. Napayuko siya nang maalala ang mga gabing pinagsamahan nila ni Darren. Alam niyang namumula ang mukha niya. No need to worry, Marley. I will not be living with you. Nakahinga ng maluwag si Marley sa narinig. Or are you thinking that we will be sharing this bed? Biglang napatingin si Marley sa lalaki. At pinigilan ang sariling nang huwag mag-react sa ngiting naglalaro sa mga labi nito. Of course not. The words came out sharper and the sounds defensive. He shrugged. Okay, go rest now. Iniwan siya nitong nakasunod ang tingin sa papalayong figura ng lalaki. Napabuntong hininga si Marley at ibinagsak ang hapong katawan sa malambot na kama. Ipinikit niya ang ngayon namimigat na talukap na mata niya. Darren's face crossed her mind before she fall into a deep sleep. Chapter 4. I'm sorry about that. Bumaba si Darren ay iniwan si Marley upang magpahinga. Nandito siya ngayon sa kusina kasama si Manang Rosa. Kailangan niyang umalis.
Hindi niya alam ang mangyayari kung mananatili pa siya sa kwarto. The image of Marley's almost naked body pasted on his mind in his flirting a while ago is not helping the attraction he felt for the woman. They had no problem in that department 4 months ago. He can take Marley whenever he wants, pero iba ngayon. There are things he need to consider. And sex with her will complicate things. Not that he wanted to. Huwag kang mag-alala, iho. Marahil ay pagod lang siya. At buntis siya, kailangan niyang pagpahinga. But her childish attitude was no excuse. Darren, alam kong hindi maganda ang naging huli niyong pag-uusap. Pero kailangan niyong isantabi ang kung anumang hindi pagkakaunawaan niyo. Magiging magulang na kayong dalawa. Natahimik si Darren. Hindi pa rin niya tuluyang nagsisink in sa utak niya ang posibilidad ng pagiging ama. He envied his friends as they talk about their children, and sometimes he wished he could feel what they feel. And now he wished came true. But to what cost? There's so many at stake to just think of his own happiness. I still have my doubt, nasabi niya bigla. Meron namang DNA test, iho. That's my plan po. Kinausap mo na ba si Marley dito? Napakanot-noo si Darren. No, and as far as I know, she owned it to me. Kaya hindi ko po kailangang humingi ng permiso sa kanya. Napabuntong hininga ito at hinawakan ang kamay ni Darren. Iho, sa bawat desisyon na gagawin mo para sa magiging anak mo, ay kasali si Marley doon. Ilagay mo ang sarili mo sa lugar niya. Papayag ka ba ng pakialaman ang katawan o kung anumang kailangang gawin upang makukuha ng sample para sa test na hindi humihingi ng permiso sa'yo? Napaisip si Darren sa sinabi ni Manang Rosa at tahimik siyang nagpasalamat sa matanda. Alam niyang magagalit si Marley sa gagawin niya, pero buo na ang pasya niya. Hindi niya man lang inisip ang mararamdaman nito. I will talk to her, but for now, kailangan ko na pong umuwi. Sasabihin mo ba sa pamilya mo ang tungkol dito? I don't know. Darren, may karapatan silang malaman ito. Hindi mo ito maitatago ng habang buhay, at mas mabuting manggaling sa iyo ang balita kaysa sa iba. Napapikit si Darren at nagpakawala ng isang malalim na paghinga. There's so many things running on his mind, and to tell this to her family, especially to her mom, will take a lot of explanation. He's tired and exhausted. He hoped that everything will be all right, but he knows nothing will be all right. Marley turned his fully calculated life upside down. Okay, but not now. Tumayo siya at sumunod naman ang matanda. Alam ko pong alam niyo na ang gagawin sa kanya. I try to visit as soon as possible. Of course, huwag kang mag-alala, iho. Ako nang bahala kay Marley. Mag-ingat ka sa biyahe. Opo, Manang. Hinalikan ni Darren sa pisngi ang ginang at nagpaalam. Darren pulled his car outside his parents' house and stepped out from his Rover. He stayed on the hotel last night just to give himself a time to think, to come to terms of Marley being pregnant and him becoming a father. If Marley is telling the truth, he called Marley's OB and asked of what danger might entail during a prenatal DNA testing. Hindi niya pa kinausap si Marley at hindi niya rin alam kung kailan siya makakabisita kay Marley. He might ask her when he visit her. He just instructed Manang Rosa to get what she needed and charge it on the credit card he left on her. Pumasok siya sa bahay at ilang sandali lang ay sinalubong agad siya ng nakangiting ina niya. Her dress covered but apron, but still he noticed her sexy body, even bearing two child. It's hard to imagine Amanda Montefalco as a model today when she looks domesticated. Son, good to see you. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Ma'am, nagkita tayo nung nakarang araw. You're acting as if been away for years. You can't blame me, Darren. Kung hindi ka out of town, masyado kang subsob sa trabaho. Remember your father had his first heart attack at the age of 38. Mom, I'm healthy. And besides, I need to work. Darren wasn't meant to sound rude, but the look of Mom means he hit a nerve. God, I didn't mean it, Ma, niyakap niya ang ina. I know, Darren. Minsan hindi namin maiwasan ng ama mo na mag-guilty. We put you in a place where you don't want. It's okay, Ma. I have my choice and I choose you save what we had. Siya ang unang bumitaw. Darren hated to act weak in front of her family. After his father's third heart attack,
Darius stayed out of her business and months later, their family business starts to crumble down. His sister first to step in and married Marcio Lamasa to save their company. But the marriage ended as Darren learned how abusive Marcio to Danielle. But if there's one thing Darren thinks about the marriage, it's that Marco gave him his wonderful nephew, Alex. After getting his degree, he immediately stepped and met Dante Herrera. He saved everything in the condition of marrying Savannah. Darren didn't think twice, and ever since that, he tiptoed around the man, because Darren knows once they pull out, his investment of the company will fall, and this time there will be no one can save it, except Alexander Aragon. Thank you, Darren. It's for the family, Ma, and I will do anything for this family, Darren said. The thought of Marley being pregnant crosses his mind. Once Dantes knows sniff his infidelity, he will not think twice to make him pee. Okay, now go visit your sister and Alex. They're on the library with your father. Ipapatawag ko na lang kayo kapag nakahanda na ang pagkain. Tumango si Darren at umakyat. Binuksan niya ang pinto at naabutan ang ama na nakaupo sa carpet habang naglalaro kasama ang apo. Nakaupo sa tabi at masayang nanunood ang kapatid niya. Hindi niya maipaliwanag, pero panandalian niyang nakita ang sarili sa ama at naisip niya ang batang dinadala ni Marie. Magiging katulad pa siya ng ama niya, a hands-on father, what provided not just the financial aspect, but security as well. O malalaman niyang hindi naman talaga siya ang ama ng dinadala ni Marley, na niloko lang siya nito dahil sa pera. Magagalit siya sa babae, hindi lang dahil sa panloloko nito, kundi ginawa nitong pagpapaasa sa kanya. Darren, tutunga ka na lang ba dyan? Tanong ng kapatid na marahil ay napansin siyang nakatayo lang sa kontentong nakatingin sa kanila. Seeing them this way made him think that he made the right decision of marrying Savannah. Naglakad siya at naupo sa katabi ng kapatid. Kumusta ang trabaho? Tanong ng ama, hinahati ang atensyon nito sa paglalaro at sa kanya. Pinulot ni Darren ang laruan na eroplano at tinignan ito. Naalala niya si Alexander Aragon. May-ari ito ng AAA Airlines. Ito ang tinitignan niyang maaaring makasalba sa kumpanya kung sakali mang tanggalin ni Dante ang investment sa kumpanya. Pero sa ilang proposal na ibinigay niya, ay wala man lang siyang natanggap, kahit isang sagot. Hindi niya masisisi ang lalaki. Wala pa siyang napapatunayan sa mundo ng negosyo. Oo, lumago ang kumpanya, pero alam niyang dahil kadikit ng pangalan nila ang mga Herrera. It's okay, naghahanap pa rin ako ng ibang investor. I know it's funny this word coming from me, but don't work too hard. The business are stable now, and you done a very good job. You deserve to have a time off. Spend it to yourself or to your wife. Danny beside him scoffed. His sister, as kind and soft-spoken, never tried to hide her distaste to Savannah. He can't blame her. When Dante first offered his help, marrying Savannah was never on the equation. Though he knows Savannah because of the crowd they're hanging from, they never that close. She tried to flirt with him, but she ignored him. Alam ni Darren na kinausap nito ang ama, kaya nag-iba ang una nitong alok sa kanya. But time he left no choice but to accept it, and ever since he pulled off an Oscar-worthy performance in front of her father and daughter. Of course, he slept with Savannah. He's a man after all, and she's his wife. But sex can't replace love in a relationship. I work hard, Dad, but I know when to stop pa, Darren said because it's true 4 months ago. Natahimik ang lahat at tanging ang tawa at paminsan-minsang pagsasalita ni Alex ang maririnig sa loob ng kwarto. Tumayo si Darren nang mapansin ang oras. Kailangan niya nang umuwi dahil may kailangan pa siyang gawin sa opisina bago ang date nila ni Savannah. A final proposition was sent yesterday to Alexander at ngayon ay hinihintay niya ang sagot nito. Dad, I will be going. Tumayo ang ama niya at niyakap niya bago tinapik ang balikat nito. Just take care of yourself, son. The company will be there even if you will rest for a while. I had enough of your mother worrying about you. I will pa. Tito, babalik ka po, laro ulit tayo. Ginulo ni Darren ang buhok nito at yumuko upang dampian ng halik ang tuktok ng ulo nito. Siyempre, ikaw pa. Iniwan niya ang ama at pamangkin.
Nakasunod sa likod niya ang kapatid. Ate, hindi mo na ako kailangang ihatid, he said. Pero hindi man lang nag-ibang ekspresyon ng mukha nito. Darren, I know you don't love her, so stop giving effort. Huminto siya at hinarap ang kapatid. Tinignan muna niya ang paligid para masigurong walang makakarinig sa pag-uusap nila. And what do you want me to do? Whether I like it or not, I'm still married to her, and doing this will make it easy for us. I may not love her, but I will not give Dante the reason to pull out his money. If faking my feeling to her will buy us time, then even 10 years I will do it. Hindi ko alam kung may mahahanap ba akong investor na makakatulong sa atin. But I'm not giving up. Niyakap siya ng kapatid. I'm sorry for putting you in this position. No, don't ever say that. You paid too much. Let me do this for us. Tumango siya at niyakap muli ang kapatid. It hurts me to see you staying in a loveless marriage. But I know you are strong. We all are. Remember that, ate. Sabi niya at hinalikan ang kapatid sa pisngi. Darren, dressed in a black fitted suit, arrived in restaurant, for Savannah already waiting. He got stuck in his office. Finally, after months for reaching for the man, Alexander Aragon considered his offer. He's not getting his hopes high, but this is a big improvement. Nakita niya agad si Savannah pagpasok niya. She was wearing a red sleeveless dress. Naglakad siya palapit sa asawa. At nang makita siya ni Savannah, ay tumayo ito at hinalikan siya sa labi. Darren managed to remain still, accepting his wife's kiss like he wanted it. Years of practice made him easy to fake his feeling for her. I love you holds no meaning on him when he say it to Savannah. Alam niyang unfair ito sa babae, pero ito ang naglagay ng sarili niya sa posisyon niya. She's a spoiled brat, pero alam niyang uhaw din ito sa pagmamahal at hinahanap niya iyon sa iba. But he's not the right man. I missed you. I miss you too, he said and smiled. Savannah is beautiful in every way. Matangos ang ilong nito at mapungay ang mga mata. Malambot at makinis ang balat nito at perpekto ang kurba ng labi nito. And she has a slim body, a perfect for her a job as a model. Naisip ni Darren na bagay nga dito ang trabahong pinili. Gusto ni Savannah na sa kanya palagi ang atensyon. They ate and talked anything before their topic zeroed on the anniversary of Montefalco Enterprise. There's only less than a month left. Then the image of Marley in red backless gown crosses his mind. Nakilala niya si Marley sa party bilang date ni Martin Ferrer, a great painter, and holds a small share in his company. He should be disgusted at Marley during that time. Martin was old enough to be her father. But he realized that time that money can give you anything you want. Like Dante, narito siya ngayon sa harap ng anak niya dahil mas marami itong pera at malawak ang koneksyon. Matapos ang ilang oras at napagdesisyonan nilang umuwi, alam ni Darren ang mangyayari pag uwi. He's willing to entertain the idea, pero wala siya sa mood. He's willing to fake his words and some of his actions, but sex is another thing. Pagkarating sa bahay ay dumiretso si Darren sa home office niya. Iniiwasan mo na naman ba ako, Darren? Umikot siya at hinarap ang asawa na hindi niya namalayan na nakasunod pala sa kanya. May kailangan pa akong gawin, Savannah. Darren, I can't remember when was the last time we had sex. Darren remained silent. Walang salitang mabuo sa isip niya pakalmahin ang asawa. Savannah was right. Ever since Darren met Marley, he lost interest in Savannah's body. Where are you going? Tanong ni Darren nang talikuran siya ng asawa at magsimulang maglakad palayo sa kanya. In the bar, kung saan kaya nila akong ibigay ang pangangailangan ko. Walang ibang nagawa si Darren, kundi sundan ng tingin ang papalayong asawa. Of course, she will not do it. She was loyal to him. That he felt guilt sometimes. Umiling si Darren at pumasok sa opisina niya. Hindi niya maiiwasan ang makipagtalik kay Savannah. Sooner rather than later, she will demand it to him. But if he can prolong it without her suspecting, then he will do it. Chapter 5. Marley, woken up by the silver of light, escaped from the drapes. She threw a glance at the clock on the bedside table, and groaned when she see it's still 6 o'clock in the morning. In other occasion, she will frantically leave her bed and get ready for work. But the past week is different, a good kind of difference.
Marley gave up the idea of going back to sleep and get up and take the shower. She dressed pretty quickly and go down to visit the kitchen. Naabutan niya si Manang Rosa na abala sa pagluluto. Naupo siya, nakangiting tinignan ito. Sa loob ng 1 linggong pamamalagi niya dito at nawala ang agam-agam niya, puro kabutihan ang ipinakita ng matanda sa kanya at hindi siya nito binigyan ng dahilan upang hindi maging komportable ang pamamalagi niya dito. "Oh, gising ka na pala, iha," saad nito. Inilapag ng matanda ang platong may lamang ginisang kanin. Napatakip si Marley sa bibig nang malanghap ang amoy ng bawang. Nang pakiramdam niya ay maduduwal siya, ay tumayo siya at lumapit sa lababo. "Iha, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong nito. Hinagod nito ang likod ni Marley at kahit kaunti, ay nabawasan ang masamang pakiramdam niya. Nagmumug siya at uminom ng tubig bago humarap at tumango. Inalalayan siya ni Manang Rosa at naupo. Wala na sa harap niya ang kanin at tanging pancake at gatas na lamang ang nasa harap niya. "Nagiging mapili pa rin ba ang sikmura mo sa pagkain?" tanong ni Nanang Rosa. Nahihiyang tumango si Marley. Pinipilit niya ang sarili na gustuhin ang nakahanda na pagkain sa harap niya, pero hindi naman sumasang-ayon ang sikmura niya. Ayaw niyang bigyan ang matanda ng dahilan upang isipin na maarte siya, lalo pat nakikitira lamang siya dito. Buo na ang plano niyang umalis at umuwi sa bahay niya. Nakahanda na ang bag na may lamang damit na unang dala niya nang dalhin siya dito ni Darren, ay hindi ang mamahaling damit na binili nito para sa kanya. Pero sa loob ng 1 linggo, ay hindi niya pa nakikita si Darren. So much for talking. He will take care of her. Not that she want to. "Subukan mo muna itong pancake at baka tanggapin ng tiyan mo. Hindi pwedeng hindi ka kumain, Marley. Makakasama sa iyo at sa anak mo iyon." Sumunod si Marley sa matanda dahil alam niyang puro pag-aalala lamang ito. Sumubo si Marley ng maliit na piraso at napangiti siya ng kaunti nang hindi siya nakaramdam ng pagsusuka. Napansin niya rin na napangiti si Manang Rosa. Pancake lang pala ang katapat. "Hindi po kaya naglilihi po ako sa pancake?" "Oh, gayon nga'y nagmana ang iyong anak kay Darren." Nawala ang ngiti sa mga labi ni Marley. "Naniniwala po kayo na anak ni Darren ang dinadala ko?" "Naniniwala ako kay Darren." Marley snorted. "Darren doesn't believe it is. He doubted and accused me. Napilitan lamang siya kaya niya ako pinatira dito. Kung ako lang po ang masusunod, ay ayoko pong magkita ulit kami." "Kaya mo bang ilihim sa kanya na may anak siya?" "It doesn't matter. May pamilya siya at kung hindi man ngayon ay alam kong darating ang panahon at magkakaanak din sila ni Savannah." "Pero paano ang anak mo? Hahayaan mo ba siyang lumaki na walang ama?" "Hindi ko po alam kung saan pupunta ang usapan na to. Sa palagay ko'y huli na po para payuhan niyo po ako." Alam na niya po. "Alam kong plano mo nang umalis. Nakita ko ang gamit mo sa kwarto. Alam mong hindi papayag si Darren na umalis ka. Hindi niya po ako hawak. Pero pwede kang manatili dito. I'm not gonna be a kept woman again. Alam niyo po bang sinabi ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ako magiging kabit o sisira ng pamilya. Pero nag-iiba po ang desisyon ng tao, lalo kung dahil sa takot. Nakilala ko si Darren at alam kong siya ang tutulong sa akin. Pero pinagtabuyan niya po ako at hindi man lang pinakinggan ang sasabihin ko. Hindi ko po magawang magalit sa kanya dahil nilinaw niya po kung hanggang saan lang kami. Alam ko po iyon pero nahulog pa rin ang loob ko sa kanya. Kung mananatili ako dito at magkikita ulit siya, baka po maibalik ang nararamdaman ko sa kanya at baka hindi ko po kayanin sa ikalawang pagkakataon. Darren can be a charmer if he want to." Napangiti si Marley. "Opo, kaya ayaw ko pong sumugal ulit." "Pero kahit umalis ka ay magkikita ulit kayo. May anak kayong nagkokonekta sa inyo. Pero may pagitan na po sa aming dalawa at maaari pong mabuntis si Savannah at mawala na po ang atensyon ni Darren sa anak namin." "Somehow, I doubt that." Napabuntong hininga si Marley. Ang isiping magkakaroon si Darren ng anak kay Savannah ay nagbibigay ng kalungkutan sa kanya. Lumipas ang oras ay hindi na malaya ni Marley na madilim na pala. Natuon ang atensyon niya sa pagpipinta. Bata pa lang siya ay mahilig na siya sa pagpipinta. Pero hindi niya ito naiporsige lalo nang namatay ang tita niya na siyang nag-ampon sa kanya. Sa pagitan ng pag-aaral at trabaho sa bahay
at wala na siyang oras para magpinta o kung meron man, may ay binabawi niya ang tulog. Nang pumayag siyang maging kabit ni Darren noon, ay nagkaroon siya ng pagkakataon at pera upang ipagpatuloy ang gusto niya. Nag-apply siya sa isang klase at marami siyang natutunan. Una niyang naging inspirasyon ang ina sa pinakauna niyang nilikha. Hindi niya nakilala ito, pero maraming litrato ang tita niya kasama ang kapatid. Nang pinaalis siya ni Darren ay nawalan siya ng panahon dahil na rin abala siyang maghanap ng trabaho at buhayin ang sarili. Ngayon lang niya pinagbigyan ang sarili dahil nga sa araw na nanatili siya rito ay wala naman siyang ginagawa. Ayaw din siyang patulungin ni Manang Rosa sa mga gawaing bahay. Bumili siya ng gamit nang isama siya ni Manang Rosa sa pamimili. Hindi ito kamahalan at hindi din ganun kaganda ang kalidad ng mga gamit. Hanggat may mapaglilibangan siya dito ay ayos na sa kanya. Ang mahalaga ay hindi ito makakasama sa batang dinadala niya. Tumayo si Marley at pansamantalang iniwan ang gawain. She will be helping to cook for dinner. Pagkarating sa kusina ay naroon na si Manang Rosa at naghahanda sa kailangan nila. Nakaupo ito sa stool sa island counter ng kusina. Darren's kitchen has a state-of-the-room design and it's a waste to let it steal. Iha, naihanda ko na ang kailangan. Sigurado ka bang gusto mong tumulong? Pwedeng magpahinga ka na lang muna. Napangiti si Marley. Manang, wala na po akong ibang ginawa kundi magpahinga. Gusto ko pong tumulong sa inyo. O siya, sige, naihanda ko na ang kailangan mo. Ikaw na ang bahala. Ako na lang ang gagawa para sa dessert natin. Kinuha ni Marley ang kaserola at nagsimulang maggisa. Unti-unti siyang nahuhulog sa ginawa-gawa at hindi niya namalayan ay natapos na siyang magluto. It was a simple dish she wanted to eat. Pakiramdam niya ay hindi pa rin siya natapos sa paglilihi o marahil ay nagsisimula pa lamang siya sa paglilihi. She never craved for the first 4 months of her pregnancy. All she felt is the nausea and exhaustion. And when the time she started to crave for something, she immediately dismissed the idea dahil nga nagtitipid siya. Nilapitan niya si Manang Rosa na ngayon nakaupo at hinihintay na lamang maluto ang leche flan. Manang, tapos na po akong magluto. Aakyat po muna ako, magbibihis bago po kumain. O sige, ako na ang bahalang maghanda sa pagkain. Umakyat si Marley at ang unang desisyon na magbihis lang ay napalitan. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Oversized t-shirt at tight lang. Ang isinuot niya dahil sila lang naman ni Manang Rosa. Hinayaan niya ang basang buhok na nakalugay. Nababasa ng dulo nito ang damit niya, ngunit hindi na siya nag-abalang patuyuin pa ito. Bumaba kaagad siya dahil nagugutom na siya at gusto na niyang tikman ang leche flan ni Manang. Nagulat si Marley nang makita si Darren. Nakaupo ito at may nakahandang plato sa harap niya. Malamig ang tingin ang ipinukol nito sa kanya. Ipinagkibit balikat na lang ni Marley. Si Manang Rosa naman ay tahimik na nakaupo, pero napansin ni Marley ang pigil ng ngiti nito. Nakakunot ang noo, napaupo siya. Tinignan niya si Darren. Anong ginagawa mo dito? Tumaas ang isang perpektong kilay nito. Last time I checked, I still own this place. I know, ang ibig kong sabihin ay bakit ka nandito ngayon lalo na at gabi. I just want to visit you and check. Check if I'm still here? Putol ni Marley sa sasabihin ni Darren. As much of how to think lowly of me, Darren, I still owed you. And I want to say thank you before I go home. My home. Darren's jaw clenched, and the atmosphere became unfriendly. And did she said the kitchen were huge? Cause now she feel claustrophobic. Kumain muna kayo bago kayo mag-usap na dalawa. Huwag kayong mag-away sa harap ng pagkain. Sorry, they said in chorus. Naging tahimik sila sa pagkain. Nawala ang gutom ni Marley. At taliwas sa inaasahan ay kaunti lang ang nakain niya. Inilapag niya ang komedor, nahawak at uminom ng tubig. Napunta ang tingin niya kay Darren at muntik na siyang mabilaukan nang makitang mataman din itong nakatingin sa kanya. If you're done eating, then let's go to my study and talk. Tumango si Marley dahil hindi niya magawang magsalita. Katatapos niya lang uminom ng tubig, pero pakiramdam niya ay nanuyo ang lalamunan. Darren's look a while ago was not mad, but the look she get when Darren sneaked from his office and visit Marley on her condo when they still had an affair. She may be imagining things,
But her reaction to the man was far from imagination. She's lusting for Darren. And that should be the last thing on her mind. For God's sake, get your grip, Marley. She silently chastised herself. Hindi pa nakapasok si Marley sa study room ni Darren at wala siyang balak. But she regretted her choice. The place is beautiful and huge, just like any room in the house. The low center table was surrounded by a plush couch. His table, made by a sleek wood, was placed with just one turn of his chair, and he immediately facing the vastness of blue ocean, and floor-to-ceiling shelves was full of books. Books she knew Darren already read. She looked for Darren and surprise when they came face to face as she turned. Before any words escaped from her mouth, Darren immediately caught her lips. Nabato si Marley sa kinatatayuan. Hindi niya alam ang gagawin. Her mind